Anong halaga ng 1,000,000 hukbo ng mga lobo kung ang pinuno naman nila ay isang aso? Mamamatay lang silang gaya ng mga aso. Ngunit subukan mong bumuo ng 1,000,000 hukbo ng mga aso na pinamumunuan ng isang lobo at siguradong mamamatay silang magigiting sa laban gaya ng isang lobo. Ang tunay na pinuno ay isinisilang lang kapag meron na siyang dahilan para mamatay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkatiwalaan sa mga kawan na naiwan upang sila'y pamunuan. Mga kawan na naghahanap ng pastol na mag-aalaga at gagabay sa kanila. Ngunit tila ba nabaligtad ang lahat nang magmistulang ang mga tupa na mismo ang siyang kinakailangang magbuwis ng buhay. May pagtanggol lang ang pastol na kanilang sinusundan. Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ni Ruben Ecleo Jr. o yung tinaguriang The Supreme Master. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, unting paalala lang kaibigan. Ang kwentong ito ay kalawang yugto na ng nauna nating kwento ni Ruben Ecleo Sr. Pakibalikan na lang po sakaling maguluhan tayo sa bahaging ito. Salamat po. 4 na araw pagkaraang mamatay ng Divine Master Ruben Ecleo Sr., siya ay nagpakita sa katauhan ng kanyang panganay na anak na si Ecleo Jr. Nangyari ang himalang ito sa harapan ng kanilang libu-libong mga tagasunod at simula ng mga sandaling yun, si Ecleo Jr. na ang ginawang tagapangasiwa sa napakalaking kawan na iniwan ng kanyang tatay. Dito na rin siya binansagang Supreme Master bilang kanilang pinakamataas na leader. Bago ang napakalaking responsibilidad na ito, si Ruben Ecleo Jr. ay nakilala na bilang isang musician at recording artist. Musika lang ang kanyang kinagigiliwan noong mga panahon na yun. Taong 1989, nang gawing bayan ang baryo ng San Jose kung saan nila itinayo ang mausoleo bilang pagbibigay pugay sa kanilang Divine Master Ruben Ecleo Sr., inukupa na halos ng PBMA ang buong lupain na yun. Kaya't hindi na nakapagtataka na walang kahirap-hirap na makuha ng kanilang Supreme Master ang pagiging punong bayan. Nanungkulan si Ecleo Jr. bilang kanilang mayor simula noong taong 1991 hanggang 1994. Nang mga panahong nakaupo na siya sa pwesto, itinayo niya ang RBE Recording Corporation na hango naman sa mga inisyal ng kanyang pangalan dahil nga musika ang hilig ng Supreme